Patayin ang mga tao tulad ng pagdapas ng damo, pagkatapos itong ma-unlock. Ang isang punong dugo na kumpletong Dragon Blade ay matalas pa rin gaya ng dati. Ang nakamamatay na aura na nakapalibot kay Lian ay parang demonyong nagtatanggal ng buhay. Biglang may lumipad na itim na liwanag sa mukha niya. Mabilis na naiwasan ni Lian ang nakamamatay na nag-attack. Isang Japanese warrior na may espadang nakasuot ng itim na baluti na malamig na tumingin kay Lian. Inihayag ng system ang Goto kay Oshi Warring na nagsasaad ng pangkalahatang katayuan bilang Ox Demon Territorial Lord Specialty Sword Art 89 na skill. Kapag gumagamit ng mga armas ng uri ng Sword Art, ang sharpness ay tumataas ng 30, ang lakas ng demonyo ng baka ay tumataas ng 100, retainer na personal na itinalaga ni Konishi Yakonaga at pinuprotektahan ng kapangyarihan ng demonyong Diyos. Immune sa 10% ng lahat ng pinsala at immune sa 25% ng pinsalang dulot ng Shintoyen Full View Information sa Crimson Flash. Alam ni Lian na ito ay isang mabigat na kalaban. Nagsimula siyang maningil kay Lian. Itinaas ni Lian ang kanyang espada at iniwasan ang slash ni Goto. Kaagad pagkatapos, gumanti siya ng isang malakas na pag-attack. Inindayog ni Lian ang kompletong dragon upang harangan ang puwersang nagpamanhid sa kanyang kamay, at siya ay bumagsak sa isang tuhod. Humakbang pasulong si Goto at naglaslas pababa ng 2 beses ng sunod-sunod. Muling nakipagsagupaan ang kompletong dragon sa talam ni Goto, na lumikha ng bug zone ng hangin na nagpalipad sa mga nakapaligid na mandirigma. Hindi ito nakayanan ni Lian at umatras ng ilang hakbang upang lumikha ng ilang distansya. Sinamantala ng isang sundalong Hapones sa tabi niya ang pagkakataong iwagayway ang kanyang mahabang espada at diretsyong sinaksak ang dibdib ni Lian. Inilagay ni Lian ang kompletong dragon sa talam, pinaikot ito ng bahagya, at ang leeg ng sundalong Hapones ay bumulwak ng dugo. Ilang sandali pa, dumating ang laslas ni Goto, at dumura si Lian ng dugo sa kompletong dragon, na hamarang sa talam. Tumulo ang dugo sa espada sa leeg ni Goto, umatras si Lian at pagkatapos ay umabant sa nakakatakot na bilis. Nagulat si Goto sa malademonyong bilis ni Lian at nagkaroon na lamang ng panahon na gamitin ang hilt ng kanyang espada para tamaan si Lian sa balikat. Nakaramdam ng lamig si Goto sa kanyang tiyan at nasaksak. Naramdaman ang sakit sa kanyang balikat. Nagmura si Lian at hinayla ang kompletong dragon. Alam niyang tumagos lamang ang espada sa side armor ni Goto at hindi nagdulot ng anumang malubhang pinsala. Mula nang magsimula ang labanan, ang Goshua ay gumamit lamang ng isang sandata, laslas. Gayunpaman, ang galaw ng Goto ay napakabilis, na nagpapahirap sa pagdepensa laban sa kanya. Sa pag-iisip tungkol dito, nagpa siya si Lian sa isang plano. Tumalikod siya, tumalon ng ilang hakbang, at tumakbo patungo sa magulong larangan ng digmaan. Pinuntahan ko si Lian na tumatakas. Ngunit ang kanyang galaw ay hindi kasing bilis. Hinablot niya ang isang sundalong Hapones at inihagis kay Lian. Tumigil si Lian at naramdamang may lumilipad patungo sa kanya. Tumalon siya, gamulong, at hinayla ang kompletong dragon mula sa lupa. Hinawakan niya ang isang mahabang sibat sa tabi niya at itinutok ito ng diretsyo kay Goto. Natahimik si Goto. Ang kanyang mga mata ay puno ng mamamatay tao na layunin, at ibinaba niya ang kanyang espada at tumalon ng isang slash kay Lian. Itinulak ni Lian ang kanyang sibat pasulong, na nakaharang sa talam. Umalangaw-ngaw ang tunog ng pag-scrape ng metal, at ang talam ay naitulak sa tabi ng puwersa. Sumigaw si Lian at pinaikot ang sibat, winalis ito sa ulo ni Goto. Nagulat si Goto, at idiniin niya ang kanyang espada at kalapati upang maiwasan ang pag-atak. Kaagad pagkatapos, tumalon si Lian at diretsyong sinaksak si Goto. Si Goto ay walang oras na mag-react at nakamasid na lamang habang ang sibat ay tumusok sa kanyang dibdib. Habang nakikipaglaban si Lian sa Goto sa tuktok ng pinipik sa tarangkahan ng Pyongyang, patuloy na pinaputok ang mga kanyan at naglabas ng bomba ng apoy. Tumaas ang itim na usok, at kumalat ang pulang apoy sa mga pader ng lungsod.
umalangaw-ngaw ang tunog ng mga pagsabog, at sa lahat ng dako ay may mga sigaw ng sakit at mga bangkay. Sa tunog ng bugle, bumangga ang mga makinang pangkubkob sa tarangkahan ng lungsod. Sa sandaling ito, itinulak ng hukbo ng Ming ang mga parisukat na kahon at sinindihan ang fuse. Sa isang kisap mata, daan-daang nagliliyab na mga palaso ang bumaril mula sa mga kahon, na tumusok sa hindi mabilang na mga sundalong Hapones sa pader ng lungsod. Nang makita ang mga taong bumabagsak na parang ulan, ang pulang bandila ay kumikislap, at ang tunog ng labanan ay mabangis. Ang alikabok ay unti-unting naalis, at ang buong mundo ay tila nagliliyab. Nagsimula ang malupit na pag-atake, ngunit hindi nila alam na pagkatapos ng labanan sa loob ng libu-libong milya, walang kukuha ng mga puting buto, at bawat sambahayan ay magsusuot ng pangumagang damit at umiyak sa ilalim ng mga pader ng lungsod. Ngayon lang, nasaksak ni Lian ang sibat ng diretsyo sa dibdib ni Goto, na naging dahilan upang tuluyang umatras si Goto. Walang tigil ang pagdaloy ng dugo mula sa kanyang dibdib. Muling iniwas ni Lian ang kanyang sibat at nilaslas siya. Si Goto ay umungal sa galit at ibinaba ang kanyang espada upang tumawa. Nagsagupaan ang espada at sibat, lumilipad ang mga kislap. Mabangis na parang bagyo ang labanan ng dalawa, nagpalitan ng mahigit 10 suntok sa maikling panahon. Ang spear technique ni Lian ay walang awa, na ang bawat suntok ay nakatutok sa isang mahalagang punto. Sinamantala niya ang kawalan ng oras ni Goto para depensahan at diretsyong sinaksak sa lalamunan. Nagmamadaling iniling ni Goto ang kanyang ulo, at naputol ang isang piraso ng kanyang leeg. Sinamantala rin ni Goto ang pagkakataon, at sa isang malakas na pagpitik ng kanyang palso, naputol niya sa kalahati ang sibat ni Lian. Bumulusok ang sibat sa lupa. Hinawakan ni Lian ang sibat at tinitigan si Goto. Damaloy ang dugo mula sa sulok ng bibig ni Goto. May malagim na sugat sa kanyang leeg. Sa sandaling ito, si Goto ay malubhang nasugatan. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang ligaw, uhaw sa dugo na kabaliwan. Habang umaarangkada si Goto, biglang bumulwak ang dugo mula sa kanyang katawan, at bumagsak siya sa lupa, patay. Inihayag ng sistema na ang sumpa sa dugo ay umabot na sa kritikal na punto nito at na ang pinsala ay sumabog. Sa pagkakataong ito, tumaas ng 201 ang pinsala, at magiging invalid ang status ng Star Picker sa loob ng 21 oras. Nang makitang patay na ang kanilang general, nagsimulang magpanik ang mga Hapones. Sumigaw ang isa sa kanila, patay na ang general. Patay na si General Goto. Bago pa man siya matapos magsalita ay pinugutan na siya ng ulo ng Deputy General ni Goto. Duguan ang kanyang mga mata, at umungol. Nagutos si General Goto. Umatras sa kuta. Malamig na sinabi ni Wu Weizang, layo nilang umasa sa masungit na lupain upang labanan ang pagpatay. At pagkatapos ay pinamunuan niya ang kanyang mga tropa upang kabkuban ang tuktok ng pinipik. Samantala, ang tarangkahan ng Pyongyang ay malapit ng gumuho. Si Song Yi ay may hawak na isang tungkod at isang gintong sibat ng ulo ng tigre sa kanyang kamay at sinugod sa lungsod. Ang mga bakal na kabalyerya ay sumugod sa mga lansangan ng Pyongyang, dumiretso sa tirahan ni Konishi Yakunaga. Biglang huminto si Song Yi at tumingin sa unahan sa umiikot na fog at itim na usok. Lumapit ang isang halimaw. Ang mga mamamana ay hindi nag-atubili at agad na tinutukan ang kanilang mga busog at palaso. Bulong ni Song Yi, huwag kang mataranta. Hindi ito ang unang beses na nagkita kami. Isang bagzo ng hangin ang umihip, at unti-unting nawala ang usok. Ang buong kalye ay napuno ng tinapa ng mga demonyo. Ang mga bangkay at mga paa ay nagkalat sa lahat ng dako na parang impyerno sa lupa. Biglang sumugod ang isang demonyo, at ang isang sundalo na hindi nakaiwas ay natamba sa lupa. Nagkaroon ng pagsabog, at tumalsik ang dugo kung saan-saan.
Malamig na tiningnan ni Sang Yi ang mga kawal sa likuran niya at hindi nasisiyahang sinabi, kayo ay isang bangkos ng basura sa Pyongyang. Ang tirahan ni Konishi Yukinaga, pagod na tumingin si Konishi Yukinaga kay Koruden sa tapat niya at tinanong siya kung gaano katagal sa tingin niya ang mga halimaw na ito ay maaaring pigilan ang hukbo ng Ming. Koruden, ito ay depende sa determinasyon ng hukbo ng Ming. Sa pagkakataong ito, dumating ang dakilang Ming na may dalang mga muskat, kanyan, at maging mga general. Kahit na ang isang halimaw sa mga sulok ng Shinjutai ng lungsod ay hindi katugma sa hukbo ng Ming, isang araw ay maaaring maging ganito. Nag-alinlangan si Konishi Yakunaga, hindi alam kung ano ang gagawin. Nagpatuloy si Koruden, kaya isaalang-alang ito bilang isang huling ditch na pagsisikap bago tayo tumakas. Kung ang lalaking iyon ay maglakas loob na pumasok sa Shinjutai, papatayin natin siya. Matandang Konishi, mahal na mahal ko ang iyong asawa, Mayoko. Kung makakabalik ako, dapat ibigay mo siya sa akin. Ngayon lang, nakuha ng hukbo ng Ming ang Pyongyang, ngunit si Konishi Yukunaga ay nananatili pa rin sa mga kuta, na mahigpit na lumalaban. Matapos lumipat ang labanan sa lungsod, nawala ang kalamangan ng Ming artilleria. Habang ang mga Japanese musket at kanyan ay epektibo, ang sitwasyon ay deadlocked. Hiniling ni Li Rumei sa Gaugang na gumamit ng mahika para sirain ang mga demonyo. Pero tumanggi siya. Sinabi ng Gaugang na ang prinsipyo ng Celestial Master na si Dao ay ang magligtas ng mga tao, at hindi siya makakapunta sa frontline para pumatay ng mga demonyo. Ang mga demonyong iyon ay ang mapaghiganting espiritu ng mga inosenteng Koreano. Sa sandaling ito, isang junior disciple na nakasquat sa tabi niya ay tumingin kay Ye Gaugang at nagsabi, "Senior brother, natatakot ka ba?" Namula ang mukha ni Ye Gaugang, at dali-dali niyang tinakpan ang bibig ng kanyang junior disciple. Hindi mo matatawag na takot. Paano matatakot ang isang Daoist na pari sa mga demonyo? Si Sang Ying Chang ay mukhang hindi nasisiyahan. Ngayon, humanap tayo ng ibang paraan. Nang makitang hindi na kailangang pumasok sa lungsod, alam ni Gaugang na siya ay medyo padalos-dalos at mabilis na sinabi, "Naghanda ako ng mga pendant na nagpapasuko ng demonyo para sa mga general." Bilang karagdagan, mayroong 1,000 Vajra talismans, 1,000 Mountain Silang talismans, at 3,000 Evil Breakang talismans upang palakasin ang moral ng hukbo. Ang patuloy na pagmamartsa ng miasma ay papasok sa katawan at magdudulot ng kakulangan sa ginhawa.